At ayan mga crypto, meron po tayong isang mahalagang technical analysis dito na inilabas ng kilalang crypto analyst na si Diana. Yan, inagaw po na XRP ang atensyon ng maraming mga investors matapos po itong magtala o mag-record ng isang matalim at mabilis na pagtaas ng presyo na sumunod agad sa pagdalo ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse sa White House Crypto Summit. Bago po ang kaganapang ito, si XRP ay ilang linggong nanatili at nag-aalinlangan sa paligid ng halagang $1 o $1. Kaya naman, ang biglang pagsipa nito ay talagang ikinagulat ng maraming kalahok sa market or market participants. Sa kaganapang ito, si Garlinghouse ay nakasama mismo ni na Pangulong Donald Trump, SEC Chairman Paul Atkins, CFTC Chairman Michael Selig, pati na rin ang mga pangunahing ehekutibo mula sa Coinbase, A16Z, Chainlink at saka Kalshi. Personal pong pinakilala ni Pangulong Trump si Garlinghouse sa naturang meeting at pinasalamatan ito habang nananawagan din sa Kongreso na ipasa ang isang patas na bersyon ng Clarity Act na ayon sa kanya ay magpapanatili sa bansa na manguna sa buong mundo pagdating po sa technology. Ngayon ay ano nga ba ang mga detalye sa likod ng White House Summit? Bukod po sa simpleng meeting, ang summit na ito ay nagsilbing opisyal na paglulunsad yan o launching ng bagong Innovation Advisory Committee ng CFTC. Isang panel na binubuo ng 35 members, kabilang po ang Ripple, Coinbase, Chainlink at saka Kalshi. Dumalo na rin po sa mahalagang meeting na ito sina Treasury Secretary Scott Bessent, Commerce Secretary Howard Lutnick, pati na rin ang mga kinatawan mula sa Nasdaq, NYSE, CME at ang DTCC. Ang ganito pong uri ng mataas na antas ng meeting ay nagpapakita ng mga opisyal na pamahalaan ay sapat nang nakikinig sa mga pangangailangan ng sektor ng digital assets upang maihanay ito sa traditional system ng finance. Ngayon, para sa akin, ang paglahok ng mga leader ng kumpanya sa mga ganitong usapan sa White House ay nagpapatunay na ang Ripple ay hindi na lamang basta isang pribadong negosyo, kundi isa ng pangunahing boses na pinapakinggan sa pagbuo ng mga patakaran sa buong mundo ngayong taon. At yan ay paano nga ba naabot ni XRP ang key resistance at nag-breakout? Balikan po natin ang chart dito ni Diana. Yan. Itinampok po sa pagsusuri ni Diana dito ang agarang reaction ng presyo sa market kung saan tumalon po si XRP ng halos 12% na siyang nagtulak dito upang basagin ang pangunahing resistance level na nakapwesto sa 1.081 at umabot po sa tinatayang $1.12. Maraming mga players sa market ang nag-aakalang magsasara ang buwan ng August na nasa ibaba ng $1 itong si XRP. Ngunit ang pagpapanatili po nito ng ganitong uri ng momentum ay maaring pumigil po sa naturang sinyales. Ngayon, ang breakout na ito ay naging napakatalim sa 4-hour chart time frame kung saan nalampasan po nito ang ilang mga resistance level sa loob lamang ng isang mabilis na galaw. Ayan, kitang-kita po natin dito. Ngayon ay binanggit po niya na ang halagang $1.145 ay tumatayong susunod na malaking resistance. At kapag nagtagumpay po ang mga buyers na malinis na lampasan ito, ang daan patungong $1.20 ay tuluyang mabubuksan. Kinilala rin niya ang $1.0
81, ayan, 1.081 resistance bilang critical na breakout retest zone na dapat abangan sakaling bumagal po ang kasalukuyang galaw ng market. Ano naman ang ipinapahiwatig ng extreme overbought RSI readings? Umabot po sa tinatayang 87.6 ang 4-hour RSI sa panahong inilabas po ni Diana ang kanyang pagsusuri. Isang numerong malinaw na nagpapadala ng sinyales na ang asset ay pumasok na sa tinatawag na extreme overbought territory. Ang ganitong antas po ng RSI ay kapansin-pansin. Ayan. Ito po ay kapansin-pansin kondisyon, lalo na kung iisipin ang bilis at talim ng paggalaw ng presyo paitaas. Kasabay nito, si XRP po ay matagumpay ding pumailang lang sa ibabaw ng mga pangunahing moving averages dito po sa chart na ito. Bagamat maganda po ang ganitong mga numero para sa mga nagnanais ng mabilis na pagtaas, ang mga dalubhasa sa technical analysis ay laging nagpapaalala na maging maingat sa mga posibleng correction ng presyo. Ngayon, para sa akin, ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na ang pagbili ay nasa peak nito. Ngunit kailangan ding bantayan ang mga susunod na galaw ng mga trader na maaring magbenta upang kumuha ng kita o mag-take profit pagkatapos po ng mabilis na pag-akyat. Ano naman ang papel ng Clarity Act bilang susunod na catalyst? Ang Clarity Act ay naharap po sa isang mahalagang procedural Senate vote na gaganapin po sa September 15, kung saan ang panukala ay nangangailangan ng hindi po bababa sa 60 na votes upang tuluyang umusad. Sa katunayan, ibinahagi po ni Coinbase CEO Brian Armstrong kay Pangulong Trump sa summit na ang batas na ito ay naglalarawan ng isang tunay na bipartisan compromise at nagpahayag siya ng malakas na kumpiyansa na maaari itong maipasa sa Senado. Sa pagtatapos ng mahabang panahon ng compression o pag-ibit ng presyo sa isang pook, ang Clarity Act ngayon ang tumatayong pinakamalaking catalyst sa market. At ayan, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang pakikilahok ng Ripple sa mga ganitong klase ng meeting ay naglalagay sa kumpanya sa isang napakagandang posisyon bilang sentral na boses sa pagbuo ng bagong patakaran na siyang magbibigay po ng pangmatagalang direksyon sa buong ecosystem ng mga digital assets sa mga susunod na buwan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.